Diyos ay gumagawa in a very mysterious way na kahit yung mga tao, kahit yung mga nasa field of expertise, talagang hindi natin maiintindihan. Kahit nurse, buo pa rin yung paniniwala ko na God is the best doctor and prayer is the best doctor. Yung first assignment ko is San Miguel, Surigao del Sur. That was 1996. It will take 3 to 4 hours ang papunta ng San Miguel. Lubak-lubak yung kalsada, talagang nasisira yung mga jeep. 15 kilometers away from the center ng San Miguel, sasakay ka pa ng bangka. Kung walang bangka na sasakyan at lalakarin mo yung lugar, aabutan ka rin ng 6 hours na by foot. Talagang mahirap yung area na yon. Ang tagal dumating ng mga gamot. Nandun ka nga pero wala ka namang magagamit kasi nga it's a remote area. That time hindi siya naaabot masyado ng mga health services. Na-realize ko that time na mas kailangan ako dito. Talagang mapapahanga tayo sa karanasan nitong si Kadyo na isang kapatid. Nakakahanga po ang karanasan ni kapatid na Joe bilang isang nurse sa kanilang lugar. Kaya ito po yung mapapanood natin sa video na ito sapagkat napakabilis po talaga ng panahon. Parang kailan lang pumunta tayo doon sa Africa. Ngayon, ipapasyal ko na naman kayo. Saan boss? Doon tayo pupunta sa San Miguel, Surigao del Sur. Shout out po sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Surigao del Sur. Alam ko marami tayong mga kapatid dyan. Kung sino man po ang makapanood ng video na ito, mag-comment kayo dyan sa baba. Yan ang pag-uusapan natin. Teka muna, bago tayo magsimula rito, tatanungin ko muna kayo kung gusto ba ninyo sumama doon sa ating pupuntahan ngayon. Napakagandang lugar. Kagaya ng sinabi natin, pupunta tayo sa San Miguel, Surigao del Sur. Makikita ninyo dyan sa aking background, ang ganda. Ang lamig talaga rito. Napaka-presko ng hangin. At yan ang mapapanood natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula nito, shoutout muna sa ating mga subscribers, mga viewers, silent viewers, mga commentors, at syempre pa yung ating mga sniper. Nandyan, makikita ninyo sa screen. And of course, yung ating mga bashers, hindi namin kayo nakakalimutan dito sapagkat kayo po ay binigyan ni Boss Rick ng karapatan para mag-react, mag-comment o magbigay ng opinion tungkol sa video na mapapanood niyo. Kung hindi kayo mga alien, pero kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo kasi nga mga ob-ob kayo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo dito. Napakaganda ng lugar na ating papasyalan ngayon. Boss, baka magtanong kayo, boss, wala akong pera. Paano ako makakasama dyan? Hindi na kailangan ng pera dito. Basta sumama lang kayo dito, manood kayo dito, tumuto kayo dito sa ating video, makakapasyal na kayo. At syempre, namnamin ninyo ang lugar na talagang makakalangap kayo ng sariwang hangin. Lalo-lalo na po yung taga-lugar na malayo dito. Halimbawa, nasa Luzon kayo, pumunta kayo dito. Dito, sumama kayo dito sa video na ito. At syempre, magbaong kayo ng kakanin at tatanungin natin kung sino yung mga isasama natin dito. Si kapatid na Dionisio Lohera. Kapatid, baka gusto mong sumama. Sumabit ka na rito at syempre nga, pinapabati niya. Sabi niya, pakibati ko ng asawa ko na si Ida Rosco ng San Vicente, Northern Samar. Shoutout po sa inyo dyan, kapatid. Binabati po kayo ni kapatid na Dionisio Lohera ng San Vicente, Northern Samar. Mga taga-Samar, mga waray-waray, maupay nga adlaw sa iyong tanan dida. Hinaupunta nga maupay ang iyo, kamutangan ang iyo, kahenta. Maraming salamat po. Eto pa, tanungin pa natin ito, baka gustong sumama nito. Marami dito gustong sumama Alam ko. Ito, si kapatid na Magno Humadyaw. Kapatid, maraming salamat po at shoutout sa inyo. Pasamahin na rin natin si kapatid na Ramon Mercado. Diyan po sila sa San Isidro, distrito ng Quezon South. Kapatid, sama na kayo dyan. Maganyayan na rin kayo para isama natin dito sa ating pamamasyal ngayon. Ito, maganda. Basahin ko lang ito mga kapatid Napakagandang kwento po ito at ito po ay magbibigay sa atin din ng inspirasyon. Ito, sabi niya rito, ito po komento nung in-upload po natin nung namasyal tayo doon sa Africa. Ito, basahin natin. Sabayin niyo ako dito sa screen. Kahit mahirap din kami, sinisikap naming makapagsimpan para sa aming mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. 3 taon pa lamang ako nang ihandog kami ng aming ina. Ngayon, 73 na ako at patuloy pa rin ang mga ganitong paghahandog dahil sa nakita namin ang bunga nito na maging ang bansang Africa ay natutulungan. Ito'y gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang kinasangkapan. Purihin ang Ama. Galing po ito kay kapatid na Romeo Robles. Shoutout po sa inyo kapatid. Napakaganda po ng inyong komento rito at nakakapanindig po. Sa totoo lang, ito matay yung aking balahibo rito. Marami po tayong mga kapatid na ganito. Di alintana
ang kahit na gaanong kahirap, basta ang importante masunod lamang po ang ating tungkulin bilang isang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Shoutout po sa inyo kapatid na Romeo Robles. Isama na rin natin si kapatid na Ricky Vitor. Galing po ito sa lokal ng Tanay, distrito ng Rizal East. Sabi niya, salamat po, Boss Rick. Maraming salamat din po sa inyo, kapatid. Nakarating daw siya sa Africa. Sana makasama din po namin kayo dito sa ating pamamasyal papunta doon sa San Miguel, Surigao del Sur. Pero, syempre, meron tayong babasahin na komento ng isang basher. Eto yun, basahin natin. Ano sabi niya rito? Tiyak sa Africa, marami kayong mauuto. Ay, nakikita ninyo dyan. Ito galing kay Boss Wada B Channel. Marami daw mauuto. Pero, pinutakti siya roon ng mga kapatid. May sumagot doon. Sabi doon, ni kapatid na Eliza Distores, ang sama ng bibig mo, kabaho, imbis na matuwa ka, galit ang umiiral sa puso mo, anak ka ng diablo. Tama naman. At meron pa rito, pag wala kang pag-asa sa buhay, magsuri ka sa Iglesia ni Cristo. Galing po kay kapatid na Ann Alvarez. Tama naman. Di po ba mga kapatid, mga babae at mga boss? Eto, sumagot pa siya dito. Sabi niya, hindi na galing na ako sa INC. Ibig sabihin, tiwalag ito. Kung totoo, tiwalag ito. O kaya pala umalis ka. Kaya pala pinalis ka. Kaya pala lumayas ka. Bagay sa iyan. Diyan ka na lang. Ha? Umalis ka na eh. Ibig sabihin, ayaw mo na. So, dapat panindigan mo yung ginagawa mo. Ha? Ito yung masasabi natin dito sa mga taong galit na galit sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Tumutulong na yung Iglesia ni Cristo. Mas matindi ang tulong na ginagawa ng Iglesia ni Cristo kaysa sa gobyerno natin. Pero bakit? Masama pa rin yung loob nila. Hindi natin alam. Isa lang ang masasabi ko dyan. Mga anak kayo ng diablo, kagaya ng kapatid na nagkomento dyan kanina. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ngayon, inip na ba kayo? Excited na ba kayo pumunta? Teka lang, mayroon pa akong babasahin dito. Mayroon lang akong gustong ipapansin dito sa isang kapatid na napakaganda po ng kanyang sinabi. Eto, mayroon siya rito. Sinulat ko eh. Sabi niya rito, basahin ko lang ha. Pa-shoutout po kapatid, mula po sa distrito ng Occidental. Sana tugunan po ng DOST. Shoutout sa mga taga-DOST ha. Department of Science and Technology. Ang aking letter of intent tungkol sa aking innovation. Ang pag-imbento ng isang dipping agent para sa post-harvest preservation. Napakagandang nito ni kapatid ha. Ito tuloy natin. Para sa problema ng bansa, para sa food security and sustainability, at hindi lang ito nagtatapos para sa agrikultura, kundi sa iba pang mga aspeto tulad ng paglinis ng kapaligiran. At nasa akin ang missing link. Akalain ninyo, nasa kanya yung missing link formula ng DOST. Ito patuloy natin. Sa kanilang project oil spill, at makakabuo pa tayo ng daang innovation mula sa aking set A, set B formula na makakatulong sa ating lahat, lalo na sa larangan ng agrikultura, construction, environmental safety, at marami pang iba. Pakibasa na lang po, Karik, at pa-shoutout na rin po. Noted po kapatid at granted. Ito po ay galing kay kapatid na Melancio Alpuerto. Shoutout po sa inyo kapatid. Sa pagkaintindi ko rito, isa po itong inventor si kapatid. Sa totoo lang, marami po tayong mga kapatid na mga marunong mag-invento. Ang problema rito, shoutout sa mga taga-DOST, Department of Science and Technology. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung sino yung namumuno dyan. Sana po mapansin ninyo ito sapagkat napakaganda po ng kanyang inaalok. Kung kayo, nahihirapan kayo magbigay ng solusyon sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, eto na po ang kunin ninyo kasi nasa kanya daw po ang missing link formula, nasa kanya kay kapatid na Melancio Alpuerto. Anyway, mayroon na siyang letter to intent. Sana nga daw matugunan at sana makuha na ng pansin. Eto na kapatid, sana makatulong ito kahit papano. Shoutout po sa inyo mga taga-DOST. Sana po mapansin ninyo ang sulat ng aming kapatid sapagkat itong sulat niya na ito ay hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi para po sa ating lahat. Kung maganda po ang layunin ninyo, mas maganda po ang layunin ng aming kapatid na si kapatid na Melancio Alpuerto. Sana po, tulungan po tayo ng Ama at syempre walang imposible po sa kanya kapatid. Manalangin lang tayo, ipagpanata natin na syempre lahat tayo mga kapatid, tulungan natin si kapatid na mabasa, makarating, mabigyan ng pansin yung kanyang letter of intent tungkol sa kanyang innovation. Maraming salamat po. At ngayon, sabay-sabay natin panoorin ang video at sabay-sabay tayong mamasyal para naman maiwasan natin yung mga stress kasi talagang ang gulo ng politika dito sa atin. Sa susunod na mga video natin, tatalakayin natin yung mga magugulo. Yung mga magugulo, i-comment nyo sa baba at bibirahin natin dito kagaya ng mga ginagawa natin. Ready na kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ito na, panoorin na natin agad-agad at magdala kayo ng baon ha? Baon, 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 baon. Ito na. Kapag tinatanong ang mga batang Pilipino kung ano ang
gusto nilang maging sa kanilang paglaki, kabilang sa karaniwan nilang isinasagot bukod sa teacher o engineer, ay ang pagiging nurse. Isa sa mga batang nangarap noon at nagtagumpay na makatapos ng nasabing kurso ay si Johanna Estose, o mas kilala sa kanilang lugar bilang Nurse Jo. We are 7 in the family. Pinalaki po kami ng magulang namin na I can say industrious simply because sinuturuan kami nila na to go on a side hustle. Bebenta kami ng mga prutas. Binebenta namin sa gate ng hospital. Hindi pa rin magkakasya kung sweldo lang po talaga ang gagamitin nila. During summer, yung mama ko, pinapupunta kami dun sa tindahan ng lola ko. May tindahan kasi dati yung lola ko na sari-sari store. Parang yun yung pinaka-summer job namin. Pagkatapos ng 2 months na summer, instead na bibigyan kami ng cash for our parang reward sa pagtutulong ng pagtitinda doon, we go for set of uniform. Bali, isang uniform at saka sapatos talagang bago. So yung mama ko, hindi na siya bumibili ng bagong uniform, set of uniform for us. Sa kanyang pagkamulat sa salat na pamumuhay ay naitimo sa murang isipan ni Nurse Jo ang importansya ng edukasyon. We really are always reminded by our mom na to study hard at talagang wag sayangin yung panahon. Talagang chine-check niya kami sa school. There are times na yung mama ko mismo ang pumupunta sa school to pay for our tuition fees. Chine-check na rin niya kung okay ba yung mga grades namin. So, talagang nakasubaybay yung mother ko. Kasabay ng pagpapahalaga sa pag-aaral ay naitanim rin sa kanyang puso ang matibay na pananampalataya. There are non-negotiables sa life. Pag sinabi kong non-negotiable po, hindi pwedeng i-compromise. Kahit anong mangyari, you have to stick on that. So, isang pagiging non-negotiable sa akin, yung mga doktrina sa Iglesia ni Cristo. At the age of 8 years old, naging mga awit na po ako sa PNK. Tuloy-tuloy yon hanggang college ako. Bahagi ng pag-abot niya sa kanyang pangarap ay naglakas loob siyang lumuwas ng Maynila para kumuha ng board exam. Ang ginawa ko, hinanap ko yung Templo Central. May nakasalubong din ako na magte-take daw sila ng board exam. So, sumabay na rin ako sa kanila. May nag-announce na maya-maya daw lalabas ang kay Eduardo. Kaya ipapanalangin niya lahat ng magte-take ng board exam. Nasa isip ko rin na yung pagpasa kasi ng mga board exam, yung napapansin ko, hindi naman lahat ng matatalino pumapasa. So talagang hinihingi yun. I have it within me na yung pagpasa, yung mga achievements, hinihingi sa Diyos at ibinibigay niya. I can accept whatever the result will be. Nung lumabas naman yung board exam result, naawa naman ang Diyos sa akin. Talagang pumasa ako. Yung first assignment ko is San Miguel, Surigao del Sur. That was 1996. Maraming ayaw dito sa Surigao Sur, specifically sa San Miguel. Kasi nga, natatakot sila. May problema sa peace. I need to go. Kasi nga, I have no other option. Kailangan ko yung trabaho. So, nagpunta talaga ako doon. San Miguel is a geographically isolated and disadvantaged area. 18 barangays ng San Miguel. 11 barangays, yung tinatawag na geographically isolated, pa na aabot na siya ng mga kalye. Yung iba talaga mahirapan pa rin. I have to leave as early as 4 a.m. Tinatawag nila yung cutting trip. Hindi siya regular trip. It will take 3 to 4 hours ang papunta ng San Miguel. Lubak-lubak yung kalsada. After that 4 a.m. trip, yung kasunod na trip na 7 o'clock, talagang darating ka sa San Miguel ng 12 noon. Kasi dadaan pa siya sa maraming tindahan at kukunin pa niya ang binili ng lahat ng mga pasahero na yata. Ikakarga niya, then saka pa siya darating. So malilate ka na talaga. Noon, yung deployed ng Department of Health, mag-isa lang ako sa buong San Miguel.
Meron naman pong health workers talaga na hired by the local government unit. Isang doktor, isang nurse, isang medtech, may isang dentist, may isang sanitary inspector. So, yung buong baryo ng San Miguel na 18 barangays, kami rin ang iikot that time. Ang pinakamahirap ikutin yung mga upper barangays at saka yung mga barangays ng mga lumad. 15 kilometers away from the sentro ng San Miguel, sasakay ka pa ng bangka. Kung walang bangka na sasakyan at lalakarin mo yung lugar, aabutan ka rin ng 6 hours na by foot. May mga motor na rin that time. Yung tinatawag nilang habal-habal. So, yun yung sinasakyan namin pag pumupunta sa mga barangay. Pero pag pumupunta kami sa upper barangays na sinasabi yung Bitaogan, Bagyang, then sa Kalatngan, dalawa lang ang way of transportation. Maglalakad or sasakay ka ng bangka. Kung gaano kahirap ang biyahe patungo sa mga baryo, ay ganun din kahirap ang kalagayan ng mga residente roon. You have to deal with people, yung sa emotion mo, kasi talagang mahirap yung area na yon. Ang tagal dumating ng mga gamot. Nandun ka nga, pero wala ka namang magagamit kasi nga, it's a remote area. That time, hindi siya naaabot masyado ng mga health services. Merong mga pasyente, kahit gusto ng team na gamutin, pero hindi namin magagamot kasi wala talaga kami panggamot na makuha within the facility. Yung doktor namin talagang pumupunta pa siya sa Manila to get the medicines. Ang kakulangan sa maayos na serbisyong pangmedikal sa Surigao del Sur noon ang madalas na nagtutulak sa mga health worker tulad ni Nurse Jo na gumawa ng mga mahihirap na hakbang alang-alang sa kaligtasan ng kanilang mga pasyente. Habang nag-duty ako, may mag-ina na pumunta sa amin dun sa health center. Tapos, nasugat siya ng yung galab na tinatawag. Galab is a knife na ginagamit pag harvest ng palay. Tapos yung bata niya, nasugat talaga na nakikita na yung bones. Nung tinignan ko, sabi ko, Mrs., padala na lang po ma'am ng anak niyo sa nearest hospital. Pero yung hospital din, hindi din kasi malapit. Sabi nung mama, wala po kaming pera ma'am. Pag hindi niyo ginamot yung anak ko, talagang mamamatay kami. So, ang ginawa ko talaga, pinapirma ko yung mama. Sabi ko, ma'am, bagong nurse lang talaga ako. Pag nagka-problema ito, ma'am, ako talaga ang mawawala ng lisensya. So, please sign the document na talagang ikaw ang pumilit sa akin. Tinahi ko yun. Tapos, clinose ko talaga at the outer part. Sa awa ng Diyos na okay naman yung bata. Ang mga karanasan ni Nurse Jo ay nahahawig sa karanasan ng marami pang health workers na nadedestino sa malalayong lokasyon sa ilalim ng Doctor to the Barrios program at Nurse Deployment Program ng Department of Health. Layunin ng ganitong mga inisyatiba na magkaroon ng mga doktor at nurse sa malalayong komunidad sa bansa. Para kay Nurse Jo, ang pagiging nurse to the barrio ay hindi lamang isang trabaho kundi isang serbisyo na kanyang ibinibigay akay ng malasakit sa kapwa. Noon, dahil nga limited yung resources sa health center, ang ginagawa namin, we do house-to-house visit na lang. Na-realize ko that time na mas kailangan ako dito. Na-implant din yung kailangan nila talaga ng somebody to help them. Hindi naglaon ay mas napagtiwalaan pa siya ng mas mabibigat na gampanin sa lalong ikabubuti ng kalagayang pangkalusugan ng kanyang mga nasasakupan. Naging program coordinator ako. Naibigay sa akin yung planning team. Nung nasa planning team na ako, parang ang dali kong makarelate ng problema ng mga tao. Ang bilis ko talagang makakontribute because of that experience I had. I have a first-hand experience sa community. Kami yung gumagawa ng plano sa buong probinsya ng Surigao Sur. Plans po siya for health system. Halimbawa, yung mga buildings, paano siya aayusin. Tapos, ano yung kulang sa mga health facility, like yung mga gamot, yung kailangang mga nurses na kailangan naming i-request. Nakita ko naman talagang may improvement. Matagal nga lang yung improvement, pero at least meron.
After 15 years sa Provincial Health Office, natanggap ako bilang Development Management Officer. Kami yung mga link ng local government unit para maipaabot ang mga needs to the national level. 6 kami dito sa Province of Surigao Sur. Tapos, yung 4 na municipality is under sa supervision ko. Yung tinatawag nating no balance billing na pag poor ang isang tao, pag talagang walang kaya, as assessed by DSWD, tsaka yung mga senior citizen, dapat hindi na sila sisingilin ng hospital. Government ang mag-subsidize lahat. Yun yung isa sa mga favorite kong programa ng DOH. Ang mapagkalinga at positibong karakter ni Nurse Jo ay naging inspirasyon sa kanyang mga kasama at kakilala. Ma'am Joanna is a very responsible and hardworking supervisor. Talagang bumibisita siya sa mga health center. Chine-check niya yung mga problems ng health center and doon nagbibigay siya ng advice kung ano yung gagawin. Talagang marami akong natutunan sa kanya. Kasi si Ma'am Jo, motherly. And talagang hindi ka magdadalawang isip na mag-a-approach sa kanya. Ang serbisyong pangkalusugan na walang pag-iimbot na inihahandog ni Nurse Jo ay hindi lamang humahangga sa mga taga-komunidad. Buong puso rin siyang naglilingkod bilang kasapi ng Christian Medical, Dental and Paramedical Society na binuo ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ito pong CMDPS, ito yung pinaka-health social services sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya merong CMDPS na ina-organize natin yung mga activities para maibalik din yung mga kasanayan at knowledge na naibigay sa atin. At yung mga kasamahan ko, puro mga kapatid din sila na mga nurses at midwives. Actually, yung compassion, tapos yung malasakit, at saka I would say talagang may pagmamahal na kasama doon. So I see to it na ginaguide ko sila how to access yung mga government financial assistance para sa lahat ng mga pasyente. Tinuturuan ko sila kung paano talaga i-avail yung mga services. Nais ko rin pong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat na naitatag ang CMDPS dahil ito yung way na mas nagamit namin ang aming profesyon para mas lalo naming napapangalagaan ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo at nakakatulong tayo sa mga hindi nating kapatid. Aminado si Nurse Jo na siya ay nakakaramdam din ng kapaguran. Subalit hindi ibig sabihin nito na pinanghihinaan siya ng loob. Sa lahat ng mga challenges sa work ko, yung pinaka-outlet ko talaga is pumunta ng kapilya. I always have my panata. Maganda kasi magpanata kasi you can express everything. Walang mag-judge sa'yo. Merong biruan sa akin. Kahit nakasakay pa kami ng eroplano, bibiruin ako ng mga kasamahan ko. Joanna, tingnan mo na ako na saan yung tore ng iglesia. And every scenario na talagang ma-upset ako or talagang kalunos-lunos yung area na pupuntahan namin. At the end of the day, talagang pumupunta ako ng kapilya. After that, magpapanata ako, tapos lalabas ako. Renewed na talaga yung strength ko. Bilang alagad ng medisina ay naniniwala siya sa kahalagahan ng agham sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Subalit batid niyang balewala ang lahat ng ito kung hindi siya manghahawak sa tunay na pananampalataya. I always believe na walang imposible sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ay gumagawa in a very mysterious way na kahit yung mga tao, kahit yung mga nasa field of expertise, talagang hindi natin maiintindihan. Kahit nurse, buo pa rin yung paniniwala ko na God is the best doctor and prayer is the best medicine. Para kay Nurse Jo, isang bagay ang hinding-hindi niya ipagwawalang bahala anuman ang mangyari. Pagsamba, kahit saan ako kapunta, if kailangan kong bumaba along the highway, kasi oras ng pagsamba,
talagang bababa ako. Halimbawa, may mga preparasyon pero biglang naaberya along the way. Pag may nadaanan akong kapilya, talagang bababa ako. Tapos magpapaiwan ako sa mga office mates ko. Bali, ako na lang mag-isang uuwi. Yung mga pagkakataong sumasamba tayo, yun yung pagkakataon na na-evaluate ko rin yung sarili ko. Mas lalo akong nagiging motivated. Kahit very busy yung schedule ko, talagang ipa-prioritize ko ang pagsamba kasi motivation ko siya, inspiration ko siya para magkakaroon din ako ng self-evaluation pagkatapos marinig yung mga aral na ipinaaabot sa atin. Kaakibat ng kanyang pagmamalasakit sa kapakanang pangkalusugan ng mga nasa komunidad ay ang hangarin para sa pag-unlad ng kanilang buhay espiritual. Kaya naman labis ang kanyang kagalakan nang maitalaga ang bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa isa sa mga remote areas na kanyang pinupuntahan noon, ang lokal ng Upper Bagyang sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur. Excited ako na makita yung mga kapatid dito kasi nga nakita ko sila noong 2016. Tapos ngayon nung makita ko nga naiyak na kaagad ako. Alam ko yung mga kapatid dito talagang maraming hirap na pinagdaanan. Noon nga nung una kong pagsamba dito, nung makita ko yung mga kapatid na nag-cross sa river, sabi ko, ang hirap ng pagsamba nila. For me, ang gusaling sambahan na ito is a picture of hope sa lahat ng tumira dito kasi napakalayo nga ng lugar. Ako nga as a DOH representative, sabi ko, sana pagbaba ko, pwede ko ring sabihin doon na kung nakapagtayo yung Iglesia ni Cristo ng kapilyang napakaganda, I hope the government can also build a very nice structure para ma-inspire lahat ng tao na nakatira dito. So taga rito, congratulations sa mga taga-lokal ng Bagyang at salamat po sa aming mahal na kapatid, kay Eduardo V. Manalo. Salamat po sa pag-extend ng love for all of us here. Salamat. Kahit ano pang sabihin ng iba, hinding-hindi niya itinuturing na kalugihan ang pagtatanggi ng sarili upang ipagpauna ang kanyang mga paglilingkod sa Diyos. Mula ng pagkabata, naturuan tayong mga Iglesia ni Cristo na dapat mauna palagi yung pagtupad ng ating banal na tungkulin dahil ito ay nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Sa tingin nila, kalugihan talaga ang ginawa ko. But for me, it's more of a fulfilling. Mas marami talaga akong reward na natatanggap. Not necessarily financially, pero yung clarity of mind, yung tama lang naman, hindi naman kami nakakapos. Tapos yung mga hinihiling ko sa Diyos, binibigay more than pa sa hinihiling ko. Hindi matatawaran ang dedikasyon ni Nurse Jo o kapatid na Johanna Estose bilang manggagawang pangkalusugan. Subalit higit pa rito, hindi matitinag ang kanyang paninindigan bilang tapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Yung pagsunod ng mga utos ng Diyos, fulfilling siya. Mas masaya ka, mas mapayapa ang buhay mo. Wala po talaga akong pinagsisisihan na pinagpauna ko lahat ng mga dapat kong ipagpauna bilang Iglesia ni Cristo. Pag inuuna talaga natin yung ano yung dapat sundin, mas rewarding yun. Nasa pagsunod yung mga pagpapala talaga.